Panibagong gera laban sa Iran mga kapatid ang idineklara ni US President Donald Trump. Ano yan? Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa bago natin pag-usapan itong mainit na balitang ito. Well, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video and commentary, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So eto na mga kapatid, nag-announce si US President Donald Trump laban sa Iran. Mga kapatid, no, ito'y panibagong gera ulit mga tol ang kanyang inanunsyo mga tol. Pero hindi ito yung katulad ng pakikipaggera nila dati na bombahan. Ito ibang uri naman ng gera to ang kanyang inannounce dito. Ito panoorin natin mula rito sa UNTV News and Rescue. Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions and we'll see what happens. Nagdeklara ng economic warfare si United States President Donald Trump laban sa Iran. Yun ang panibagong gera mga tol na in-announce ni US President Donald Trump. No? Medyo nagsawa na ata si Trump sa pagbomba sa Iran at nakita niyang di naman ata sumusuko ang Iran eh. So bukod doon mga tol sa ginagawa nila mga pag-atake sa Iran na ngayon ay hininto muna mga tol, ang panibagong idineklara niya is itong economic warfare, no, laban dito sa Iran at lahat, no, ng bansang tutulong idadamay. Yan ang sabi rito sa report. Lahat ng bansang tutulong idadamay. Ano-ano tong mga gagawin niya? Panoorin pa natin to. Ang economic warfare si United States President Donald Trump laban sa Iran matapos mabigo ang layunin ng Memorandum of Understanding o MOU. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Trump na walang iba kundi siya lamang ang nagbigay ng oportunidad sa Iran para sa usapang pangkapayapaan pero binaliwala lang ng Iran. Dahil dito, maglalagay ng mas matinding pressure ang Amerika sa Iran na aabot sa puntong isolation o wala na itong ibang matatakbuhan. Kumbaga ikakahon na nila ang Iran. No, therefore, today I am announcing the most crushing economic operation ever taken against any country. This will be economic warfare and isolation on an unprecedented scale. Ibig sabihin mga tol, hindi pa nangyayari kailanman. Bago pa lang to mga tol. This will be economic warfare and isolation on an unprecedented scale mga tol. The most crushing economic operation ever taken against any country. Ito yung pinakamalala, no, na pagdurog sa isa-isang ekonomiya. Anong gagawin nila mga tol? Kumbaga parang aalisan nila ng connection ang Iran o aalisan nila ng kung anumang mga tawag dito panglabas na kasunduan o panglabas na komunikasyon laban patungo sa ibang bansa, parang gano'n, no? I-isolate nila eh. Diba? Kaso ang tanong, paano gagawin ngayon yan ng Amerika? Like for example, diba, ang Iran, tinutulungan siya ng Russia o tinutulungan siya ng China. Meron silang mga ano yan, meron silang mga deal, mga gano'n. Paano kaya niya pipigilan ang China o ang Russia na makipag-communicate dito sa Iran, no? Hindi natin alam mga tol kung paano gagawin ni Trump yan, pero yan ay panibagong hamon ulit sa kanya. Babala ni Trump sa lahat ng mga bansa na magtatangkang tumulong sa Iran na sila rin ay mahaharap sa mabigat na economic sanction. Kasabay ng panawagan sa lahat ng mga kaalyado na sumuporta sa kampanyang ito. Sa ngayon, tuloy ang US blockade at tuloy ang paglalayag sa Strait of Hormuz na bukas sa mga barko sa paniniwala ng Amerika. The deal didn't turn out to be what they said. You know, when they tell us one thing and they do another. But the blockade has been 100% successful. No boats have gotten into Iran, but they are getting in for other places. But we'll see. We're going to see what happens. Sabi nga ng Iran hindi lang naman daw kasi sa dagat nila kayang padaanin yung kanilang mga langis.
marami daw silang way, marami daw silang ruta na pwedeng gamitin para maihatid yung langis nila sa mga buyer. Sabing gano'n ng Iran. So hindi talaga sila apektado nung mga US blockade na yan na sinasabi ni Trump. Yun ang sabi ng Iran, mga tol, no? Pero ngayon, i-isolate ng Amerika ang Iran. Kumbaga, ikakahon nila, ibabox nila at mawawalan ng komunikasyon. Pero yung komunikasyon, parang ang labo kasi isipin na paano mawawalan ng komunikasyon ng Iran, di ba? So ano yun, hindi na makakapag-usap ang Iran dito sa Oman o sa iba, o kaya naman kumbaga sa isang tao na tinanggalan mo ng trabaho, hindi na rin pwedeng mag-apply sa iba blacklist na. Ikaw yung pinakamakapangyarihan nun kung ganun ang kaya mong gawin. Kaya nga, ang tanong, paano kaya pipigilan ni Trump yan? Halimbawa, ang China, nakikipag-communicate pa rin sila sa Iran, o nakikipagtulungan pa rin sila sa Iran, o Russia, ganun din. Paano isa-sanction ng Amerika itong China? Ang China, kapag sinasanction sila, pumapalag din di ba? Pero ayon kay Iran Parliament Speaker Bagher Ghalibaf, kung iniisip ng Amerika na madadaig nito ang Iran sa pamamagitan ng maraming panggigipit, kahit sa ibang mga bansa ay nagkakamali ito. Katunayan, ayon kay Iranian strategic analyst Mohammad Marandi, walang nagugutom o kagutuman sa Iran ngayon. Indikasyong walang malaking epekto ang economic sanction. Walang kagutuman sa Iran, walang nagugutom, sabing ganun. There was no hunger in Iran, and there's no hunger today in Iran. That is objective. And the siege is to break the will of the Iranian people. It is to, and that's what the sanctions have been about for the last 40-some years. The objective is to bring the Iranian people to their knees and then to the streets. But that's going to fail. At aniya, isa lang ang paraan upang matigil ang gyera, at iyon ay tuparin ng Amerika ang mga obligasyon nito, mayroon man o walang MOU o anumang kasunduan. Aba, talagang matigas, mga tol. Matigas talaga itong Iran. And for the past 47 years na nakasanction sila dito sa Amerika, wala naman daw na gutom o walang kagutuman dito sa Iran na nangangahulugan na bigo etong ginagawa sa kanila ng Amerika for the past 47 years. No? So kung etong sinasabi ni Trump na mas matinding economic warfare o crushing economic warfare, sabing ganun ng Iran, wala pa rin magagawa yan. Sabi nga rito, ni Ghalibaf, Americans think squeezing Iran harder will win concessions that were never part of the agreement. Stop waiting for the clown crew to pull a rabbit out of their lahat and clean up the mess you made. Sabing ganun, mga tol. Matatapos lang daw etong digmaan na to, sabing ganun dito sa report, kung tutuparin na ng Amerika, may kasunduan man o wala yung kanilang obligasyon. Talagang malabo pang matigil to. Ang paraan upang matigil ang gyera, at iyon ay tuparin ng Amerika ang mga obligasyon nito, mayroon man o walang MOU o anumang kasunduan. The Iranians have said that in order for this to end, in order for the Strait of Hormuz to be open, the United States has to accept and carry out all of its obligations. Whether the MOU is dead or alive, Iran doesn't care. Sa ngayon, abala ang Iran sa pagpapalakas ng kanilang puwersa. Sa ulat ng Iranian media, ipinag-utos ni Iran President Masoud Pezeshkian ang buong suporta sa armed forces. Nangako ito na gagawin ang lahat upang maibigay ang lahat ng kailangan upang mas mapalakas ang hukbong pangdepensa ng Iran. Yun ang hindi magawa kasi ng Iran yung isanction din etong Amerika o bigyan ng economic pressure itong Amerika, kasi syempre mga tol, hindi ganun kalakas ang Iran pagdating sa ganung bagay, no. Amerika kasi syempre yung dollar ginagamit niya ng pangdaigdigan, yung kumbaga universal currency, mga tol. So kayang-kayang gawin ng Amerika yung mga economic pressure na ganyan. Isa-sanction nila yung ibang bansa na tutulong dito sa Iran. Siyempre, yung mga maliliit at mga mahihinang bansa, medyo kakabahan sila. Teka, mukhang hindi tayo pwedeng tumulong sa Iran dahil baka ma-sanctions tayo dito ng Amerika. Pero yung mga malalakas na bansa na kayang mabuhay with or without Amerika, tulad ng China, ng Russia, medyo hindi sila masyadong hindi sila masyadong
kumbaga tatalaban ng mga ganong klaseng sanction. Pero etong Iran kasi hindi nila mabawi yan sa Amerika. Ang kaya lang nila mga tol, habang walang nangyayaring digmaan, habang walang nangyayaring bombahan tulad ngayon, is meron silang time para magpalakas ng kanilang puwersa, palakasin pa yung kanilang mga missile. Yung puwersa ng Iran mga tol, mga ballistic missile yun. Yun yung ginagamit nila panggante, pang-atake sa mga US bases, pang-atake sa mga puwersa ng Amerika. Yun yung ano nila, yun yung meron sila mga tol. Kaya malakas din ang loob nila at talagang hindi sila basta-basta napapasuko ng Amerika. Kailangan upang mas mapalakas ang hukbong pangdepensa ng Iran. Pinatutunayan naman ito ni Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi. نگاهش به And they firmly believes that the armed forces must be strengthened. نیروهای مسلح یه نگاه کاملا واقعی و مبتنی بر واقعیات هست. دقت داشته Even though the government faced economic constraints and budgetary challenges, اصرار کرده و هیچ کوتاهی نکرده. علیرغم اینکه دولت هم در زمان both in the period between wars and to an even greater extent during the war itself, بین دو جنگ در یک سری بالاخره مضیقه‌های اقتصادی و تامین اعتبارات never failed to provide for the needs of the armed forces. اینها قرار داشت در طول جنگ که به مراتب بیشتر Ayon kay Marandi, kung sakali mang hindi sumunod ang Amerika at muling magbalik sa giyera, determinado ang Iran na talunin ito sa laban kahit ano pa ang mangyari. I think Iran is determined to defeat the United States, come what may. Iran is going to take the initiative in the conflict with the United States. Iran's military doctrine is defensive, but when it comes to the aggressor, I think Iran is going to be on the offensive now. Joel Polyam, Sabi nga gano'n nung, sino ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Hindi mapapasuko ng Amerika ang Iran. Maliban na nga lang daw kung gagamitin ng Amerika ang nuclear weapon dito sa Iran. Baka doon sa pagkakataong yon mapasuko ang Iran. Pero malinaw naman, obviously, hindi gagamitin ng Amerika yon. Sabing gano'n nung nagsalita. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Yung isang araw binigyan natin ng reaction video yun eh. Yun lang daw yung magpapasuko sa Iran. Pero kung hindi gagamitin ng Amerika yung ganong klaseng weapon, which is wag naman sana, no? Paano maipapakita ng Amerika na talagang mas malakas sila sa Iran kung hindi nila matatalo? Yun ang isa pa sa mga hamon ni Trump. O baka bumaba na lang siya sa pwesto kasi tapos na yung termino niya, pero may iwan niya pa rin Iran is buo, nakatayo at matatag. Ano sa tingin ninyo mga tol, no? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.